Suyan, uminom ka ng tubig. Magpainit ka muna. Iyong. Matagal na tayong walang ganoon. Tingnan mo, hindi naman malakas ang hangin ngayong gabi. Maozi, pagod na ako. Ikaw na ang magbantay sa bangka sandali. Matutulog muna ako. Dito ka na matulog. Malamig at mamasa-masa sa loob ng bangka. Hindi na nga maganda ang likod mo. Baka atakihin ka na naman. Ano ba? Gusto mo ba akong mamatay agad? Para makahanap ka agad ng bago. Ano ba? Gusto mo ba akong mamatay agad? Para makahanap ka agad ng bago. Suyan, huwag kang magalit. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Nag-aalala lang ako sa iyo. Zhang Mao. Kung hindi iyon ang ibig mong sabihin, ano ang ibig mong sabihin? Ilang beses ko na bang sinabi sa iyo? Malakas ang hangin sa loob ng bangka. Hindi kakayanin ng likod ko. Kapag hinampas iyan ng hangin sa dagat. Kinabukasan, hindi na ako makakatayo ng tuwid. Parang nabali. Kung gusto mo akong mamatay sa dagat, sabihin mo na. Suyan, nag-aalala talaga ako sa iyo. Tingnan mo, pumayat ka na nitong mga nakaraan. Pwes, huwag kang magkunwaring nag-aalala. Sa tingin ko, ibang bagay ang nasa isip mo. Ang pagpapatakbo ng bangka sa dagat. Ay napakapanganib, hindi mo alam. Ang alam mo lang ay magbunganga. Nakalimutan mo na ba ang aksidente noon? Ayusin mo ang pagpapatakbo ng bangka. Huwag kang buong araw nag-iisip ng walang kabuluhan. Parang may masamang sumpa. Mula nang pumalaot ako 1 taon na ang nakalipas. Nasangkot tayo sa kaso ng mga espiya. Namatay ang bunso ko dahil sa aksidente. At napinsala naman ang binti ko. Pagbalik ng misis kong iyon, bigla siyang naging ibang tao. Lalong sumasama ang ugali. At lagi niya akong iniiwasan. May kapansanan na ang binti ko. Pero kaya ko pa rin gawin ang mga dapat gawin. Pero siya, ni hindi na niya ako hinahayaang hawakan siya. Siya, may itinatago ba siya sa akin? Noon, sa bangka. Halos ayaw akong mahiwalayan ni Xuyan. Pero ngayon, kapag lumalapit ako, lumalayo agad siya. Siguradong may mali rito. Bilisan mo, bilisan mo. Kamakailan, lagi niyang tinititigan ang sirang relo. Ano ba ang hinihintay niya? Noon, siya pa ang nag-uutos na linisin ang kubyerta. At isa-isang ibalik ang lahat sa lalagyan. Pero ngayon, ano ang nangyari? Bakit bigla niyang binago ang nakasanayan niya? Kung hindi ko siya tatanungin, hindi ako mapakali. Pero kapag tinanong ko siya, magagalit agad siya sa akin. Lagi niyang isinusumbat ang pinsala sa binti ko. Parang inutil na ako. Parang karapat-dapat lang akong itaboy niya. May mali talaga. Pero ano ba talaga ang mali? Lintik. Bakit may lalaking tumatawag? Tunog iyon ng banggaan. Anong tunog iyon? Hindi ba sinabi niyang matutulog siya? Ano itong ingay na ito? Talaga bang may itinago siyang tao sa loob ng bangka? Sino ang lalaking iyon? Anong salot siya? Matangkad ang anino niya. Malapad ang mga balikat. Imposibleng siksuyan iyon.
Yanzi, totoo ngang nagtago siya ng ibang lalaki sa loob. Zhang Mao, hindi ka ba nagmamanyobra sa itaas? Bakit ka bumaba rito? Muntik na akong mamatay sa takot, alam mo ba? Ano ang tinitingin-tingin mo? Mga kargamento lang iyan. Ano ang magandang tingnan? Bakit basang-basa ang damit mo? Hindi naman ganyan kabasa ang damit mo kanina sa itaas. Ano ba talaga ang ginawa mo sa loob ng bodega? Ano ba, ano? Bumaba lang ako para tingnan ang mga kargamento, bawal ba? Ang dami ng kargamento rito sa bodega. Baka maubusan ng hangin at mamatay sa loob. Hindi sasapat ang pantalon nating dalawa para bayaran ang halaga niyan. Hindi ka na nga maayos maglakad. Sa bawat bagay, ako ang kailangan mong asahan. Bumaba ako para tingnan sandali ang mga kargamento. Kung magtanong ka, akala mo naman iniimbestigahan mo ako bilang suspect. Sige na, tama na. Pagod na ako. Dito ka na matulog. Umakyat ka na at magmaneho ng bangka. Huwag kang nakaharang dyan. Huwag ka nang sumunod sa akin. Subukan mo pang sumunod at lalo akong magagalit. Yanzi. Nagbago ka na. Ano ba talaga ang itinatago mo sa akin? Ano ang ginawa mo sa bangkang ito? Mahigit 10 taon ko nang kilala si Yanzi. Hindi siya ganoong klaseng babae. Pero iyong anino kagabi. At ang taranta niyang kilos. Ano ba talaga ang nangyayari? Magdamag kong pinag-isipan pero wala akong maisip na dahilan. Diretsahan ko siyang tanungin. Siguradong gagawin na naman ni Yanzi ang dati niyang ginagawa. Sasagot siya ng mas matindi para makaiwas. Pipilitin kong pumasok. Paano kung nagkamali lang talaga ako nang nakita? Ang lamat sa pagsasama ng mag-asawa. Baka hindi na talaga maayos kailanman. Huwag kang mainip, magtiis ka muna. Huwag kang magmadali. Magtiis ka muna. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Sino ba talaga ang kausap niya? Wala pa tayong ebidensya. Maghintay pa tayo. Ano ang ginagawa mo sa may pinto ng walang imik? Nasaan ang pagkain? Maghapon na akong pagod, ako pa ang paglulutuhin mo. May konsensya ka ba? Suyan, wala ka na bang hiya? Sa loob ng bodega, may ibang lalaki kang kasama. Landi ng landi ka sa kanya. Magdamag akong nagmaneho ng bangka. Ako pa ang pinagluluto mo. Zhang Mao, ano ba ang pinagsasasabi mo? Mga kargamento lang ang naroon. Anong lalaki ang nilalandi ko? Kinain na yata ng aso ang konsensya mo. Ikaw mismo ang nagsabi sa akin. Wala ka namang ibang kayang gawin. Magluto ang tungkulin mo. Bakit ngayon ayaw mo na? Malinaw kong narinig na may lalaking nagsasalita. Nagpapalipas lang ako ng oras sa telepono. Nanood ako ng maikling palabas para makapagpahinga. Ano naman, bawal ba? Tama na, magsalita ka ng maayos. Pagdating mo, nagwawala ka agad. Sige na. Maling akala lang ang lahat. Magluto ka na. Magpapahinga muna ako. Baka mali nga ang narinig ko. Baka nag-iisip lang ako ng kung ano-ano.
Nagsisimula na naman. 12:00 ng hating gabi. Karaniwan, tulog na ako sa oras na ito. 100% akong sigurado. May tiyak na itinatago sa malaking kabina. O may taong itinatago roon. Hindi pwede. Kailangan kong malinawan ngayong araw. Kapag nagpatuloy ito, mababaliw talaga ako. Madalas kaming mangisda sa bahaging ito. Karaniwan, bihirang may ibang bangkang lumalapit ng ganito. Nagsisenyasan sila ng palihim. Kilala niya ang taong nasa bangkang iyon. Sa tindig na iyon. Hindi ko pa siya nakita. Hindi talaga siya kamag-anak ni Xuyan. Kabit nga, siguradong kabit. Hindi sapat na may isang taong nagtatago sa kabina. Sa kalagitnaan pa ng gabi, may isa pang sumakay para makipagkita. Xuyan, ano ba ang tingin mo sa akin, Kaisang Mao? Ano ba ang tingin mo sa tahanan natin? Pugad ng kalandian. Tumigil ka. Tumigil kayong dalawa. Zhang Mao, ano ba ang ginagawa mo? Nabaliw ka na ba? Sino ang taong iyon? Anong tao? Nagkamali ka ng nakita. Walang tao. Kalokohan, nakita ko mismo. Nagsisenyasan pa kayo. Xuyan, akala mo ba bulag ako? Zhang Mao. Hating gabi na, hindi ka pa natutulog. Nagtatago ka sa dilim at palihim akong binabantayan. Ikaw pa ang may ganang magalit. Ano ba talaga ang pinaghihinalaan mo sa akin? Dahil ba sa nangyari noong huli sa espiya? Pati utak mo ay nasira. Nagkamali ka talaga ng nakita. Dumaan lang na bangkang pangisda iyon. Nagtanong lang ako tungkol sa huli ng isda. Para rin naman ito sa pamilya natin. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Yanzi, akala mo ba 3 taong gulang akong bata? Kailangan bang magsinyasan para magtanong ng balita sa isda? Kailangan bang palihim na sumakay? Ha? Ano ba ang gusto mong gawin? Tumawag ka sa pulis. Sabihin mong may itinatago akong tao sa bangka. Nasaan ang ebidensya? Nahanap mo ba? Wala akong anumang ebidensya. Mga anino lang ang nakita ko. At hinala. Kapag iginiit ni Xuyan na nagkamali ako ng nakita. Wala akong magagawa. Lesiu. Baliw ka. Matutulog na ako. Huwag mo na akong guluhin. Wala akong ebidensya laban sa iyo. Pero hindi nagsisinungaling ang mga mata ko. Yanzi, habang ganyan ka, lalo kong sisiyasatin ang bagay na ito. Hanggang lumabas ang buong katotohanan. Tatlong tao, ha? Naghanda pa ako ng pagkain para sa 3 tao. Dahil gusto ninyong kumain. Pakakainin ko kayo hanggang magsawa. Kain na. Bakit ang dami nitong niluto mo? Kapag hindi na ubos, pwede namang itapon. Bakit? Natatakot kang masayang? Mahalumigmig sa bangka. Kumain kayo ng mas maanghang para maitaboy ang lamig.
Tiyak na ang dalawang maanghang na pagkain ay para sa taong nagtatago roon. Yanzi, allergic ka sa anghang. Nagkakapantal ka sa buong katawan. Ang tagal na nating magkasama. Pero hindi ka man lang nagtaka nang nilagyan mo ng anghang ngayon. 20 minuto bago lumabas. Kumusta ang lasa matapos mong kumain? Masyadong maalat. Bawasan mo ang asin sa susunod. Ang taong hindi pwedeng kumain ng maanghang. Kaya niyang ubusin ang isang buong platong sili, walang matira kahit isa. Yanzi, sino ba talaga ang pinoprotektahan mo? Punyeta. Ang galing. Sa wakas, may nahuli rin. Ang laki nito, ayos ah. Umingiti siya ng ganyan kasaya para lang sa isang isda. Pero sa akin. Suyan, ano bang kalokohan ang sinasabi mo? Yung kung ano-anong sarap na sinasabi mo. Masyado kang nag-iisip. Ang sabi ko, sarap kumain. Sarap kumain. Kailangan mo ba talagang umabot sa ganyan? Ikaw, sino ang tinatawag mong malandi? Araw-gabi akong nagtatrabaho. Tapos tatawagin mo pa akong malandi. May iba pa bang tao sa barko? Kung malandi man ako, para sa iyo lang naman. Hindi ako aalis ngayong gabi. Upo lang ako rito at magbabantay. Titingnan ko nga. Ano pang kalokohan ang kaya ninyong gawin? Kahit hindi ko marinig ng malinaw ang usapan. Kabisado ko ng husto ang tonong iyon. Noong nasugatan ako sa laot. Ganoon din ako lambingin ni Xuyan, mahina at mahinahon. Ngayon, ibinibigay niya ang lambing na iyon sa ibang lalaking nagtatago sa dilim. Ngayong gabi, ilalantad ko ang tunay na mukha ng babaeng ito. Xuyan, lumabas ka riyan. Ikaw na walang hiya. Anong kabaliwan na naman ito sa kalagitnaan ng gabi? May inaayos lang akong mga gamit. Muntik mo akong patayin sa gulat. Buksan mo ang pinto. Papasok ako at titingin. Ano ba talaga ang itinatago mo riyan? Ano naman ang gagawin mo roon? Hindi bagay sa sugat mo ang pumasok dyan. Ano pa bang mayroon sa loob bukod sa kargamento? Wala akong silbi. Hindi na ako isang taong buo. Kaya mo ako iniiwasan. Kaya mo ginagawa ito. Masyado kang nag-iisip. Hindi kita kailanman minamaliit. Kanina ka pa sa labas. Hindi ka ba nilalamig? Maozi, naaalala mo pa ba? Noong kabibili pa lang natin ang barkong ito. Kahit mahirap noon. Magkasama tayong nagsisiksikan sa timonera. Nagkukwentuhan at tumitingin sa mga bituin, masaya na tayo. Alam mo ring dalawa lang tayo noon. May mga bagay na hindi gaya ng iniisip mo. May sarili akong dahilan. Dahilan? Anong dahilan? Kailangan mong magbigay ng lihim na senyas sa ibang lalaki sa hating gabi. Anong dahilan? Para magtago ng tao sa bodega ng kargamento. Yanzi, sabihin mo na. Kahit gaano kalaki ang problema, haharapin natin ng magkasama. Hindi ko pa pwedeng sabihin ngayon. Ang kailangan mo lang malaman. Wala akong ginawang pagtataksil sa iyo. Wala kang ginawang pagtataksil sa akin. Sino ang lalaking kasama mo kagabi? At sino ang nagtatago sa bodega ng barko? Sabihin mo sa akin. Ulitin ko. Hindi totoo ang lahat ng nakita mo. Huwag ka nang magtanong para sa ikabubuti mo ito. At para na rin sa ikabubuti ng pamilyang ito. Para sa ikabubuti ng pamilyang ito. Habang lalo mong sinasabi iyan, lalo akong natatakot. Ano ba talaga ang itinatago mo? Ang lihim na iyon ay sapat para wasakin ang pamilya natin. Huwag mong sabihing sapat na ang laki nito para wasakin ang pamilya natin.
Hindi kaya iyon na naman ang barko kagabi. Makikita ko na naman mamaya ang lalaking iyon. Papatayin ko siya. Paano kung wala talaga silang ginagawang masama? Kung ganoon sila kalapit sa isa't isa, baliin ko ang mga binti ng lalaking iyon. Maozi, Maozi. Tinatawag ko si Maozi. Parang pamilyar ang boses na iyon. Sino iyon? Song Pangzi, hindi ka tanggap dito. Ikaw ba ang masusunod kung tatanggapin ka ni Yanzi o hindi? Hindi ikaw ang masusunod. Ipausap mo sa asawa mo. Ano ba ang kailangan mo, Song Pangzi? Ano ang kailangan, edi kailangan? Gabi na. Baka naman naparito ka para lumandi. May oras ba akong lumandi sa iyo? Biro lang. Tinitingnan ko lang kung kaya mo pa bang magbiro. Ano raw ang sinabi ni Song Pangzi? Lumandi raw. Huwag mong sabihing may malabong relasyon din siya kay Yanzi. Hindi. Mali. Inis na inis si Yanzi sa kanya. Impossible iyon. Maozi, magsalita ka naman. Ano ba? Punyeta, naparito ako para kunin ang paninda mo. Song Pangzi. Karaniwan, kay Laolyu ko ibinibigay ang paninda ko. May nangyari kay Laolyu, kaya ibinigay niya sa akin ang koordinasyon mo. Kung hindi, bakit pa ako pupunta rito? Ilang kahon ang kailangan ninyo? 28 kahon. Hindi naman mabuting tao si Song Pangzi. Mamaya, bayad muna bago paninda. Kahit si Laolyu, hindi man lang nagpasabi sa pagkakataong ito. Sa susunod, kahit anong mangyari, huwag mo nang bigyan. Song Pangzi, dati naman ay kaibigan natin siya. Ano ba talaga ang ipinapahiwatig mo? Ano ang ipinapahiwatig ko? Tungkol iyon sa insidente bago sumapit ang bagong taon. Kung hindi dahil kay Song Pangzi, pinatakbo ka niya para maghatid ng paninda. Pwede sanang namatay ang kapatid mo. Pwede ka sanang hindi nasugatan ng ganito kalubha. Hinayaan mong magdusa ako. Ano ang ibig mong sabihin na hinayaan kitang magdusa? Hindi ako naghihirap. Gusto ko namang ganito. Nagbukas ako ng negosyo. Bahala ka sa buhay mo. Wala akong pakialam. Pupunta ako para bilangin ang paninda. Maozi, maayos ang batch na ito ng paninda mo. Pantay-pantay ang laki. Mukhang maganda ang huli. Kumapit na lang tayo at maghanap buhay. Isa, dalawa, tatlo. Isama mo ang mga nagtatrabaho sa kubyerta pati ang nagpapatakbo ng barko. Hindi bababa sa 10. Song Pangzi, ang dami ng tao sa barko mo. Doble kumpara sa karaniwang katamtamang bangkang pangisda. Bakit ka kumuha ng ganoon karaming tao? Malaki ang gasto sa operasyon, ano? Pare, marami akong koneksyon at pagkakakitaan. Kaya natural lang na marami rin akong tauhan. Sa panahon ngayon, kapag may tao, may paraan sa lahat. Tingnan mo ang mga kapatid kong ito. Dahan-dahan sa pagbubuhat. Song Pangzi, ano ang tinitingnan mo? Hehe, wala naman. Maozi, may sasabihin ako sa iyo. Sobra namang maingat ang asawa mo. Sabi ko nga kanina. Magpapadala sana ako ng 2 tao para tulungan kayong magbuhat. Pero ayaw na ayaw niyang pumayag. Isa lang ang pinayagan niyang pumunta. Malinis ang kamay at paa ng mga kapatid kong ito. Hindi naman sila mga magnanakaw. Maozi, sa malaking bodega ninyo, may tinatago ba siyang kayamanan? Bakit takot na takot siyang may makakita? Kahit ikaw na asawa niya. Pati ako. Hindi na niya pinapapasok sa malaking kabina. Akala ko noon, sobrang malinis lang siya. Ayaw niyang may humahawak sa mga gamit niya. Pero nitong huli, madalas siyang huminto sa trabaho. At tumatakbo papunta sa malaking kabina. Tapos kalahating araw siyang nandoon. Hindi na pwedeng idahilan ang pagiging malinis. Ano ba talagang sikreto sa kabinang iyon? Sige na, sige na. Nagbibiro lang ako. Halos tapos na ang pagkakarga. Sabihin mong bilangin ng asawa mo.
May sakit ba ang amo nating babae? Ang laki-laki ng bangkang ito. Pero kailangang mag-iwan ng 5 o 6 na metro kwadrado na walang karga. Kung pupunuin ito, may dagdag na 2,000 sana tayo sa biyaheng ito. Sino ang nakaalam? Ayaw kumita kahit may pera. Lintik. Tara na, huwag ka nang madaldal. Maghagis pa tayo ng lambat. Wala nang lugar, huwag na. May 5 o 6 na metro kwadrado namang bakante. Bakit niya ako niloloko? Ang bakanting espasyong iyon. Ano ba talaga ang ilalagay niya roon? Ano nang ginagawa mo? Titingnan ko. Kumusta na ang pag-aayos sa loob? Tapos ko na lahat. Ano naman ang titingnan doon? Tapos na, tapos na. Bakit may 5 o 6 na metro kwadradong walang karga? Sinabi na ng mga kargador kanina. Kulang iyon ng kargang nagkakahalaga ng 2,000. Ipaliwanag mo sa akin. Sino ang nagsabi? Wala kang alam sa pagkakarga. Para iyon sa tamang balanse ng karga. Hindi mo ba maalalang muntik nang tumaob ang bangka noong nakaraan? Mas alam ko kaysa sa iyo. Ang datos ng timbang ng bangkang ito. Ako ang namamahala sa malaking kabina ngayon. Kaya huwag ka nang makialam. Kung sa tingin mo hindi ko ito maayos na pinangangasiwaan. Humanap ka na lang ng ibang gagawa sa susunod. Bahala na kung sino ang gustong gumawa. Hindi na ako maglilingkod sa iyo. Ikaw, nasaan ang pera? Binigyan ka na ba ni Song Pangzi ng pera? Hindi pa. Mabuti ka talaga, Zhang Mao. Puro ka lang inaatupag ang trabaho. Ni hindi mo mahihingi ang pera sa napakaliit na bagay. Alam mo naman kung anong klase si Song Pangzi. Kapag nakatakas siya, hindi kita patatawarin. Yanzi, pahingi ng isang sigarilyo. Hoy! Ibigay mo ang pera. Hindi ba hinihintay ko nga kayong bayaran? Kung hindi kayo pumunta, saan naman ako tatakas? Ang bilis magbayad ni Song Pangzi ngayon. Ibang-iba sa dati niyang paikot-ikot na usapan. Talagang hindi ito normal. May mali. May masamang balak ang gagong iyon, sigurado. Yanzi, Maozi. Huwag muna kayong umalis. Tulungan ninyo muna ako. Magtapon kayo ng isang bagay sa labas para sa akin. Hindi maaari. Ano iyon? Yanzi, bakit ang tindi ng reaksyon mo? Yanzi, hindi ko pa nga sinasabi kung ano iyon. Bakit nagmamadali ka? Maozi, mag-usap tayong dalawa. Totoong kargamento ito. Ipinagawa ito ng Instituto ng Pananaliksik. Pangmabuoy ito. Para sa pagmamanman sa karagatan. May nakapasok ba sa tenga niya? Balik tayo sa usapan. Hindi naman imposibleng gawin. Ayos, walang paligoy-ligoy. Kilala talaga niyan ang pinapasok niya. Kukunin ko na ang gamit. 2,000 ang bayad sa pagpapadala. Ano ba ang nangyayari? Hindi ba dati ay ayaw ni Ian kay Song Pangzi? Sabi niya, wag na wag daw makipag-ugnayan sa kanya. Bakit ngayon ay pumayag na siya? At iyong mga tinginan nila kanina. Ano ang ibig sabihin noon? Huwag sabihin may namamagitan talaga sa kanila. Kahit dati ay sukang-suka si Ian kay Song Pangzi. Nagbabago naman ang tao. Nasa ibabaw ang mga koordinado. Salamat sa inyong pagsisikap. Nga pala, baka madikdik ang bagay na ito. Dahan-dahan sa pagkuha at paglagay. Gamit niya ito. Huwag mong gagalawin. Dadalhin ko sa malaking kargahan. Gamit niya ito. Huwag ko raw galawin. Kailangan ba talagang bantayan ng ganyan? Pati paghawak ay ipinagbabawal mo. Tapos sasabihin mong walang namamagitan.
Maozi, magluto ka na. Uminom muna tayo. Ano ba ang ginagawa ninyo? Anong espesyal sa araw na ito? Nabenta ang mga kargamento. At may 2,000 panggas mula kay Song Pangsi. Bawal na bang matuwa? Bilisan mo, hihintayin kita. Ano ba talaga ang pinagkakabalahan niya? Kanina lang ay panay ang pakikipaglandian niya kay Song Pangsi. Ngayon naman gusto niya akong uminom. Halika, Maozi. Tagay. Uminom ka pa, Maozi. Kumita tayo ngayon. Masaya, masaya talaga. Ako na ang iinom. Maozi, sasamahan kita ngayong gabi. Ayos lang. Baka tinamaan lang ng alon. Baka may nabangga ang bangka. Kung hindi, titingnan ko. Tuwing kritikal na ang usapan, may kung anong ingay. Ano ba talaga ang nakatago sa loob ng kargahan? At bakit ganoon na lang ang pag-aalala niya rito? Bakit ang tagal mo? Ayos ka lang ba? Ayos lang. Tiningnan ko lang ang kargahan. Baka mapasok ng alon. Sige na, pagod na ako. Matutulog na ako. Pupunta na naman sa kargahan. Pareho na naman ang palusot. Suyan. Sino ba talaga ang niloloko mo? Hindi ba kaklase ni Xiao Miao yan? Iyong mga mata, ilong. Ano ang ginagawa niya rito? Paano napunta siyan sa piling niya? Suyan, wala kang hiya. Kaklase iyon ng kapatid ko. Kung may namamagitan sa kanila, sige. Pero may kasama pa siyang matandang lalaki. Pagkatapos ay binayaran pa siya. Ano ba ang tingin mo sa akin, si Zhang Mao? Isang duwag na gago. Mao, Maozi. Bakit ka bumaba? Bumalik ka rito. Bumalik kayo rito, kayong mga walang hiya. Tingnan natin kung hindi ko kayo pagtatagain. Sino sila? Sino, nagkakamali ka ng nakita? Walang tao roon. Wala tayong ebidensya sa ngayon. Nakatakas na silang lahat. Sugod, bugbugin mo siya. Tapos, nanaginip ako kanina. Napanaginipan kong kasama mo ang 2 lalaki, isang matanda at isang bata. Magiliw kayong nag-uusap sa hulihan ng bangka. Pagkatapos, binigyan mo pa sila ng 2,000 yuan. Yanzi, tama pala ang hinala ko. May iba ka talagang lalaki. Zhang Mao, lalaki ka pa ba? Buong araw, ang iniisip mo lang ay kung ano ang ginagawa ko sa ilalim ng palda ko. Kung may iba talaga ako, susundan pa ba kita? Noong naglayag ka para mangisda, matagal na sana akong lumayas.
Mukhang baliw ka na talaga. Lumayas ka, ako ang magmamaneho ng bangka ngayong gabi. Matulog ka na nga. Magising ka nga sa katotohanan. Kapag hindi ka pa rin matauhan, tumalon ka sa dagat at lumangway kang pauwi. Tinitingnan mo na naman ang relo mo. Ano ba talaga ang tinitingnan mo? Tingnan nga natin. Ano pang pakulo ang magagawa mo? Kapatid, huwag kang mamatay. Panaginip lang iyon. Iyong mga narinig ko kanina. Parang hindi iyon galing sa panaginip. Totoo iyon. Nandito ka na pala. Ayos, sakto. Itapon natin ito ng magkasama. Ika-4 ng Hulyo. Taong 2024. Hulyo, taong 2024. 120. Yanzi, sandali. May mali sa bagay na ito. Ano na naman? Hindi ko man maintindihan. Pero halata naman. Hindi ito pangkaraniwang palutang. Mukhang sonar ito. Alam mo ba kung para saan ang sonar? Kagamitang militar ito. Kapag may kinalaman ito sa lihim ng bansa, kulungan ang bagsak natin. Huwag kang masyadong makialam. Sabi ni Song Pangzi, para ito sa pananaliksi. Kung ganoon, para nga ito sa pananaliksi. Ano bang alam mo? Hindi pwedeng basta itapon ito. Yanzi, sabihin mo sa akin. Ano ba talaga ang relasyon mo kay Song Pangzi? Kapag sinabi niyang itapon mo, itatapon mo agad. May itinatago ka ba sa akin? Zhang Mao, nagsisimula ka na naman. Ano naman ang relasyon ko sa kanya? Wala. Pwede bang tigilan mo na ang kakahinala sa buong araw? Lahat ng ginagawa ko. Para sa pamilyang ito. Hindi maaari. Kailangan kong sumisid at iahon iyon. Sonar iyon. Nababaliw ka na ba? Sa lagay ng binti mo. Ni hindi ka nga makasipa ng maayos sa tubig. Tapos gusto mo pang sumisid para kumuha ng bagay. Gusto mo bang mamatay? Eh ano ang gagawin natin? Hindi natin pwedeng hayaan na lang ito. Tatawag ako ng pulis. Hayaan mong ang Coast Guard ang humawak nito. Bakit ka tatawag ng pulis? Pambansang katubigan ito. Hindi naman ito daungang militar. Ano ang patunay mong kagamitan iyon ng espiya? Dahil lang tiningnan mo ng ilang beses. Zhang Mao, pwede bang tigilan mo na ito? Binayaran tayo ni Song Pangzi. Tinulungan lang natin siyang magtapon ng isang bagay. Hindi naman iyon labag sa batas. May init na labi. Na may alat ng hangin dagat. At ang natatanging niyang amoy. Ganun pa rin ang lasa ng halik na ito. Baka mali talaga ang hinala ko sa kanya. Maling pagkaintindi lang pala ang lahat ng nakita ko. Maozi, tama na. Umuwi na tayo, ha? Suyan, ano iyan? Tinatanong kita, ano iyan? Iyan. Iyan ang inihanda ko para sa iyo. Gusto mo ang tatak na iyan. Iyan naman ang lagi kong binibili. Ang kulay na nasa bulsa mo. Hindi iyan ang karaniwan kong ginagamit. Suyan, sa tingin mo ba tanga ako? Kung tutuusin, para kanino talaga iyan? Siyempre, para sa iyo. Kung hindi, para kanino pa? Nasiraan ka na ba ng bait? Maghapon kang naghihinala sa kung ano-ano. Gustong-gusto mo bang may kasama akong ibang lalaki? Gustong-gusto mong magmukhang niloloko, ano? Sino ba ang gustong magmukhang tanga? Sino ba talaga ang nilalandi mo? Nagtatago sa bodega ang lalaking iyon, hindi ba? Kailangan mo ba talaga akong itulak sa ganito ngayon? Ganoon ba? CJ, puntahan natin ngayon ang bodega at tingnan.
Puntahan natin ngayon ang bodega at tingnan. Ngayon na. Buksan mo ang pinto. Pumasok ka at tingnan mo. Tingnan natin kung naroon ang kabit na sinasabi mo. Kung naroon siya, ako si Xuyan. Tinutupad ko ang salita ko. Tatalon ako diretso sa dagat. Hindi mo na kailangang gawin iyon. Paano kung wala? Paano kung wala? Paano kung wala? Hindi ka rin kailangang tumalon sa dagat. Babalik tayo ngayon at uwi. Pagdaong natin, pupunta tayo sa tanggapan ng sibil at magdidiborsyo. Kamakailan, may nakita talaga akong anino ng tao. May narinig din akong tunog. At iyong bagay kanina. Pero sa bawat pagkakataon, wala akong nahuling matibay na ebidensya. Kung sakali, kung pagkatapos buksan ang pinto, talagang walang laman sa loob. Gusto mo ba talaga ng diborsyo? Ano ba talaga? Magsalita ka ng diretsyo. Bubuksan ba natin o hindi? Sandali, sasagutin ko muna ang tawag. Hello, Maozi. Nailagay ko ba ng maayos ang gamit ko? Anong gamit? Iyong palutang. Naibaba mo na ba? Naibaba ko na. May nakita ka bang kung ano? Anong bagay? Ano ba ang ibig niyang sabihin? Huwag mong sabihin iyong pakete. Ibinigay iyon ni Song Pangzi. Hindi naman talaga sila nagkaroon ng pagkakataong mapag-isa. Kailan pa sila nagkaroon ng relasyon? Maozi. Nariyan ka pa ba? Naging maayos ba ang biyahe na ito? May isa pa sana akong ipapakiusap sa iyo. Hindi pwede. Hindi talaga pwede. Ano ba itong iniisip ko? Kung talagang may relasyon siya kay Xuyan, papayag ako sa gusto niya. Pagkikita ko silang dalawa, hindi ba mahuhuli ko sila sa akto? Pero kung tutusin, magkano ang ibibigay mo? Iyan ang tamang usapan. Hindi usapin ang pera sa negosyo. Malaki itong deal, bentahan talaga. Taasan mo na lang ang freight fee ay 20%. Kargamento. Kailangang magtagal ang dalawang barko ng magkasama. Para humaba ang oras. Kung may ginagawa silang kalokohan, lalabas talaga ang butas. Ito ang pagkakataon. Sige, papayag ako sa iyo. Astig at mabilis. Gusto ko ang mga taong tulad mo, Maozi. Makipagkasundo. Magkita tayo bukas ng gabi sa dati nating lugar. Song Pangzi, Xuyan. Gusto ko talagang makita kung ano ang pinaggagawa ninyo. Pumayag si Zhang Mao. Ayang gunggong. Sabi nila kikita raw. Walang tanong kahit sa biyahe. Sir, hindi ko pa talaga maintindihan. Noong una, may nangyari na sa kanila. Halos buhay nila ang nakataya. Ngayon, lakas loob pa rin nilang kunin ang trabahong ito. Dahil may nangyari na noon. Kaya wala nang nagtitingin sa kanila. Iyan ang tawag na dilim sa ilalim ng ilaw. Sino ang maghihinala sa dalawang iyon? Mga tao na muntik nang mamatay. Talagang napakalakas ng loob nila. Hayaan muna natin silang magdala ng ilang kargamento para subukan ang tubig. Kapag may nangyari, ibig sabihin may bantay pa rin sa kanila. Kung walang problema, hihi. Kung walang nangyari, matibay na ang linyang ito mula ngayon. Bilisan mo at ayusin mo. Huwag kang lalabas ng isla. CJ. Tandaan mo. Mag-ingat sa pagmamaneho, parang eroplano ang barkong iyan. Sino ang tumawag? Si Song Pangzi. Tulungan natin siyang maghatid ng isang batch ng kargamento. Sino ang nagsabing pumayag ka sa kanya? Nakalimutan mo na ba ang nangyari noon? Malaki ang naging reaksyon niya. Kung talagang may relasyon sila, dapat mas gusto pa nilang magkita, di ba? Baka nagkamali ako ng hinala. Malaki ang ibinabayad ng mga tao. Taasan mo ng 20%. At saka, ang gasolina sa isang biyahe ay nakatakda na. Kikita ka pa kahit konti. Mukhang pera ka pero ayaw mo pang mamatay. Si Song Pangzi, anong klaseng tao ba siya? Alam mo sa sarili mo iyan. Ginagawa niya iyan para umatras at sumulong sa tamang oras. Kung may kinalaman talaga siya kay Song Pangzi, dapat bumalik siya at magsalita mamaya. Pumayag ka na sa deal.
Suyan. Huwag mo akong padaldalin ng mali. Hayaan mo siyang lumapit. Ito lang ang pagkakataon. Walang susunod na ganito. Ano? Talagang napahugot mo ako ng totoo. Suyan. Tingnan natin kung hindi pa rin lalabas ang tunay mong kulay sa pagkakataong ito. CJ. Ako ang sasagot sa kanya. Dahan-dahan sa paghawak. Halika dito, halika. Maozi. Hindi pwedeng tingnan iyan. Song Pangzi. Gusto mo ba akong ipahamak dito? Ayaw mo pang ipatingin. Hindi ko pwedeng ihahatid ang kargamentong ito. Ni hindi mo nga pinapayagang tingnan kung ano ang nasa kahon. Hindi ito pwedeng ihahatid. Baka kasi bawal na kalakal iyan. Tumutulong lang tayo sa paghakot ng kargamento. Maghakot. Ano bang masama sa paghakot? Sila ang nagbigay ng mga gamit. Hindi naman tayo ang nanghuli ng mga iyon. Huwag ka nang makialam. Ayan, hindi na marunong magkunwari. May namamagitan talaga sa kanya at kay Song Pangzi. Hindi mo alam kung anong kargamento, pero lakas loob mong hinahata. Itinutulak mo ba ako sa hukay ng apoy? Suyan. Sa tingin ko, may relasyon ka kay Song Pangzi. May kalokohan kayong dalawa. Dahil hindi niya pinapatingin ang kargamento, hindi ka rin tumitingin. Sa tingin ko, matagal mo nang alam kung ano ang nasa loob. Ngayon, iniisip mong may relasyon ako sa kahit sino, tama. Talagang may sakit ka sa ulo. Kung kaya mong magtrabaho ka. Kung hindi, umalis ka. Takot kang may mangyaring masama, ano? Umuwi ka na ngayon din. Ako na ang bahala sa biyahe na ito. Akin ang kikitain. Huwag kang umasa kahit isang sentimo. Pera ng pera ang alam mo. Kita lang ng kita ang nasa isip mo. Pati kaluluwa mo, ipagbibili mo basta mabayaran ka. Wala akong maipaliwanag sa iyo. Kung ayaw mong magtrabaho, tumabi ka. Huwag mong harangan ang paghakot ko ng kargamento. Maozi, ano ba ang ginagawa mo? Napagkasunduan na ang lahat ng kondisyon. Ngayon mo sasabihing ayaw mong maghakot. Malinaw na malinaw ang nakasulat sa kontrata. Ayos lang kahit hindi ka maghakot. Magbayad ka ng 5 ulit na danyos. Ano, 5 ulit? Bakit hindi mo na lang nakawan? Limang ulit. Song Pangzi, ang lupit mo. Wala nang susunod na pagkakataon. Ganito lagi ang kontrata ko. Hindi mo ba kailanman binabasa ang kontrata, Maozi? Sa negosyo, dapat marunong kang tumupad sa salita. Nang pumirma ka, ibig sabihin ay sumang-ayon ka. Hindi tama iyan. Sumang-ayon akong maghakot ng kargamento. Gusto ko lang makita kung mailihim silang relasyon. Bakit ngayon ako nakarating dito? May ginagawa sila sa harap mismo ng mga mata ko. Pupunta ako ngayon para hulihin silang nangangalunya. Suyan. Tingnan natin kung makakapagpalusot ka pa ngayon. Nakatalikod sila sa isa't isa. Siguradong ayaw nilang makita ko ang ginagawa nila. Nakatalikod sila sa isa't isa. Siguradong ayaw nilang makita ko ang ginagawa nila. Ano ba ang ginagawa nila? Suyan. Nilalagyan mo ako ng sungay. Papatayin kita. Sige na, tama na. Mga walang hiya, ano ba ang ginagawa ninyo? Yan, halika at tulungan mo ako. Maozi, bakit may hawak kang pambaluktot habang nagkukumpuni ng bangka? Ano ba talaga ang ginagawa ninyo kanina? Wala kaming ginagawa. May isa sa unahan. At isa sa hulihan. Zhang Mao, ano ba ang sinasabi mo? Kung sinabi mo lang iyon ng sarilinan, palalampasin ko sana.
Pero ngayon, sinasabi mo pa sa harap ng ibang tao. Wala kang hiya. May hiya pa ako. Hindi na tayo makapamumuhay ng ganito. Sino ba ang sinisigawan mo? Kitang-kita ko ang puting bagay sa bibig mo. Nakikita mo. Ano ang nakita mo? Ang nakita ko lang. Lahat ba ng nakikita mo ay totoo? Nasaan ang ebidensya? Nasaan ang ebidensya? Sinasabi ko sa iyo, ito na ang huling pagkakataon. Kapag ipinagpatuloy mo pa ito, hindi na tayo mabubuhay ng maayos. Umalis ka na habang maaga. Maozi, magsindi ka muna para kumalma. Maozi, si Xuyan ay ganitong klaseng tao. Kahit sa panaginip ko, hindi ko siya nakikita. Kung hindi mo na talaga kaya, sabihin mo kay kuya. Kuya, pumipila ako. Maniwala ka man o hindi, itatapon talaga kita sa dagat ngayon. Kuya, kasalanan ko. Kasalanan ko. Ano ba ang gusto ninyo? Hihihi. Maozi, huwag kang uminit. Nagbibiro lang ako. Huwag mong dibdibin. Kung ayaw mo, sabihin mo lang. Nailipat na ang lahat ng kargamento. Sige na, alis na tayo. Tara na. Evie, tanga. Buksan ang pinto. Ano ang binabasag mo? Kung umaatake na naman ang sakit mo, umakyat ka at uminom ng gamot. Susuriin ko ang kargamento. Wala man lang pinto. Hindi ka pwedeng pumasok. Sinasabi ko sa iyo, kapag hindi mo ako pinayagang tumingin ngayon, maghihiwalay tayo. Akala mo ba napakadali kong lokohin? Ikaw, talaga bang makikipaghiwalay ka sa akin dahil dito? Dahil lang dito. Napakalaking bagay nito. Pero sa paningin mo, maliit na bagay lang ito. Dangal ko ito bilang lalaki. Papapasukin mo ba ako sa malaking kargamento? Iyon ang batayan ng dangal mo. Kung ganoon, walang halaga ang dangal mo. CJ, ayaw mong buksan ang pinto, ha? Ngayon, gagawa ako ng butas. Kailangan kong makita kung ano ang nasa loob. Huwag mong ilihis ang usapan. May paparating na bangka. Barko ng nagpapatrolya. Bakit siya kinakabahan? May tinatago siya. Madali nating maipapaliwanag ang lahat. Hintayin nating sumakay sila para mag-inspeksyon. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Dumating na ang pagkakataon. Magandang araw. Karaniwang inspeksyon lang ito. Pakipakita ang inyong mga dokumento. Kasama. Lahat kami ay mga mangingisdang sumusunod sa batas. Kumpleto ang aming mga papeles. Ano ang laman ng mga kahong ito? Mga isda at iba pang huli. Kakakuha lang namin. Sige, salamat sa abala. Sandali lang. May isusumbong ako. May ipinagbabawal na gamit sa aming kargamento. Nababaliw ka na ba, saan banda? Iyon ang kargamentong ipinapadala namin para kay Song Pangzi. Anong ipinagbabawal na gamit? Kasama. Nakikiusap ako, buksan ninyo ang malaking kargamento at inspeksyonin ito. Zhang Mao, alam mo ba? Ano ba ang ginagawa mo? Wawasakin mo ang pinaghirapan ng lahat. Pati ang sa iyo. Kasalanan mo rin iyan. Sa mga ginagawa mo nitong mga nakaraang araw. Sa dami ng mga lihim na itinatago mo. Ngayon, kailangan mong magbigay ng paliwanag. Buksan ang pinto ng kargamento. Mag-i-inspeksyon kami. Kasama, talagang humihingi ako ng paumanhin. Mainitin ang ulo ng asawa ko nitong 2 araw. Huwag ninyong seryosohin ang sinasabi niya. Mga gamit lang sa dagat ang nasa kargamento ko. Walang anumang ipinagbabawal. Huwag na nating sayangin ang oras ninyo. Ayos ba? Huwag nang mag-aksaya ng oras. Buksan mo ang pinto. Tapos na. Lubos na akong tapos. Kasamahan, ako na ang magbubukas para sa inyo. Nandito lang. Hindi pwedeng buksan.
Umabot na tayo sa puntong ito. Nagsisinungaling ka pa rin sa akin. Maozi, huwag kang gumawa ng eksena. Hindi talaga pwedeng buksan ang pintong ito. Hindi ito ang iniisip mo. Tumabi ka. Huwag mo akong hawakan. Huwag kang kikilos. Maozi, pagsisisihan mo ito. Kapag binuksan mo ang pinto, tiyak na pagsisisihan mo ito. Ikaw ang magbukas. Zhang Mao, kapag naglakas loob kang buksan ang pintong ito, mawawasak ng tuluyan ang lahat ng pinaghirapan ko. Kasamahan, huwag na talaga kayong magsayang ng oras. Pinapayuhan ko kayong huwag nang pumasok. Ang dami mong sinasabi. May problema ba? Malalaman natin kapag nakita na natin. Ayoko lang na kayo rin ang mapahamak. Ano ba ang ikinababahala mo? Matagal na sana itong tapos. Sinabi ko na sa inyo. Karaniwang kargamentong dagat lang ang lahat ng iyan. Mukhang legal naman ang mga bagay na ito. Pero kung tunay ngang legal, hindi pa sigurado. Nasaan ang permit sa pangingisda? Ilabas ninyo at ipakita. Ilegal ang pagkakahuli sa kargamentong ito. Hindi namin dala. Kasamahan, hindi kami ang nanghuli ng kargamentong ito. May nagpagawa lang sa amin na ihatid ito. May kontrata kami at talaan ng paglilipat ng pera. Saka na natin asikasuhin iyan. Bilangin muna ang dami. Papasok ako para suriing mabuti. Sige po, suriin ninyo ng mabuti. Baka may iba pang bagay sa loob. Zhang Mao, desidido ka talagang palakihin ang gulong ito, ano? Ginagawa ko lang ang tama kahit sarili kong tao ang masangkot. Sarili mong tao, isinasakripisyo mo para sa tama. Sige nga, sabihin mo. Sino ang pumayag kay Song Pangzi? Naihatid ang kargamentong ito para sa kanya. Lagot, parang ako nga ang pumayag. Noon, ang nasa isip ko lang ay mahuli silang nagtataksil. Paano ko nakalimutan ang bagay na iyon? Tumahimik kayong dalawa, walang makakataka sa inyo. Tigilan ninyo na ang pag-arte rito. 10 minuto na. Bakit hindi pa lumalabas si Laoli? Kasamahan, bakit hindi pa kayo lumalabas? May nakita ba kayong kung ano? Laoli, ano ang sitwasyon sa loob? Tapos na. Laoli, natanggap mo ba? Sumagot ka. Ano ba talaga ang nasa malaking kabina? Pati ang pulisya sa dagat ay hindi na nagsasalita. Sino ba ang kalandian ni Tsuyan sa labas? Walang problema, walang problema. Lalabas na ako agad. Kakausap ko lang sa nakatataas para humingi ng mga record. Kumpleto ang mga papeles ng kargamentong ito. Walang problema. Walang problema. Lahat ay sumusunod sa patakaran. Makakahinga na kayo ng maluwag. Iyon na iyon. Akala ko kanina ay tumatawag ka na naman ng suporta. Akala ko hindi na naman makontak. Nabigla mo ako. Mahina ang binti mo, huwag ka nang sumiksik sa loob. Makinig ka sa asawa mo. Gumawa ka na lang ng magaang na trabaho sa labas. Baka lamigin ka na naman mamaya. Baka sa wheelchair ka na magpalipas ng natitirang buhay mo. Kung hindi lang sila naka-uniforme. Akala ko talaga mga kasabwat silang inupahan niyan. Talaga bang mali ang pagdududa ko kayan? Paumanhin. Maraming salamat sa pagsisikap ninyo, mga kasama. Huwag muna kayong magpasalamat. Tapos na ang inspeksyon. Kailangan na rin naming umalis. Pero may kailangan akong ipaalala sa inyo. Ang pagpunta namin dito ngayon ay bawal ninyong sabihin kahit kanino. Confidential ang ruta namin. Kapag ibinunyag ninyo ito, ang magiging kapalit ay mas malala pa kaysa sa paghuli ng tahong ng barkong ito. Naiintindihan namin, hindi namin ilalabas. Tandaan ko, hindi ko sasabihin sa iba. Paano nalaman ng pulisya sa dagat? Gusto kong singilin si Song Pangzi. Pero dahil sinabi na nila, mananahimik na lang ako. Mga kasama, nasayang ang oras ninyo dahil sa amin. Hindi ba sinabi ko sa inyo? Wala naman talagang kontrabando. Hindi tama ang ginawa mo. Pwedeng mag-away ang mag-asawa. Pero huwag kayong magsampa ng peking reklamo bilang biro. Mag-ingat kayo sa susunod. Kasalanan ko lahat. Ako ang sisihin ninyo.
Ilang araw nang hindi maayos ang tulog ng asawa ko sa dagat. Hindi malinaw ang isip niya. Kasama, wag ninyo itong damdamin. Dahil walang problema ang kargamento. Bakit mo kami hinarang kanina? At pinigilang buksan ang pinto. Sabi mo kapag binuksan ito tapos na ang lahat. Ay naku. Akala ko kasi. Nakakahiya ang bagay na iyon. Saka, makaluma ang asawa ko. Kapag nalaman niyang, marami palang ganoong bagay sa bodega ng barko. At ako lang ang abala roon sa loob. Tiyak kung ano ang iisipin niya. Kung ganoon, bakit lagi kang pumupunta sa malaking bodega? Ako. Nag-aalala lang akong magkaroon ng problema ang kargamento. Kailangan ko itong bantayan. Kasalanan ko lahat. Hindi sana kita pinaghinalaan. Masyado lang akong makitid mag-isip. Yan, patawad. Sige na. Mag-asawa kayo, kailangan ninyong mag-unawaan. Huwag ninyong sirain ang samahan ninyo dahil lang dito. Tama po ang sabi ninyo. Tatandaan namin. Maozi, pinag-alala kita. Kasalanan ko ito. Anong klaseng kwarto? Kwartong oras-oras. Isang gabi. Isang gabi. Kwarto 203, deposito 100. Amoy dagat ka pa. Maligo ka muna. Sabay tayong maligo. Hindi pwede. Salitan tayo. Babalik pa ako sa ibaba para tingnan ang karga sa barko. Baka may magnakaw. CJ. Yan, ubos na ang sabon. Yan. Nasaan siya? Ano ang binili niya kanina? Kuya, hindi ko pwedeng sabihin. Kapag hindi mo sinabi, tatawag ako ng pulis. Sige, sabihin mo sa pulis. Bakit ka tatawag ng pulis nang walang dahilan? Hindi nga kayo nagparehistro ng mga pagkakakilanlan ninyo. Sasabihin kong pinaghihinalaan kayong nagbebenta at bumibili ng aliw. Lintik ka, ang lupit mo. Mukhang may tinatago talaga kayong dalawa. Isa sa inyo ay palihim na bumili ng Viagra at ayaw ipasabi. May isa pang gustong magsumbong sa atin. Kayong dalawa, may tupak talaga. Ano? Ano raw ang binili niya? Viagra raw. Hindi pwedeng hindi magsalita. Nagsalita na nga ako, pero ayaw pa rin. Ano ba ang balak ninyong dalawa? Kuya, ano ba talaga ang gusto mo? Huwag naman ganyan. Kung ganoon, tumawag ka na lang ng pulis. Nakakatakot ang tingin mo. Nakasakay na ang mga bantay dagat at naisagawa na ang inspeksyon. Walang problema. Ibig sabihin, walang nangyari sa barko ngayon. Ayos ka lang ba? Maliban na lang kung makakakuha ako ng ebidensya. Nga, bakit hindi ko naisip iyon? May nagbebenta ba ng kamera rito? Bibili ako ng ilan. Kuya, ikakabit natin iyon sa kwarto natin. Labag sa batas iyon. Sino ang nagkabit niyan sa barko mo? Ikakabit ko sa sarili kong barko. Ano ang pakialam mo kung saan ko ikakabit? Paglabas mo, may mga tindahan ng gamit na bakal sa kaliwa. Ikaw na ang maghanap. Astig talaga ang mag-asawang ito. Sayang nga lang, nasa barko tayo. Walang pagkakataong makita iyon.
Dugo. Sa sarili kong barko. Paano magkakaroon ng bagay na may dugo rito? Ano ang gagawin natin? Tatawag na ba tayo ng pulis ngayon? Suyuan. Nakapaghahalugog na ang mga bantay dagat noong nakaraan. Walang problema. Baka may paraan siksuyan. O baka may espesyal siyang koneksyon. Hindi pwede. Kailangan ko munang makakuha ng ebidensya. Hindi naman siguro niya ako ipapahamak, ano. Kung gusto niya akong patayin. Bakit buhay pa ako hanggang ngayon? Pero, ano ba talaga ang ginagawa niya? Hindi pwede. Kailangan kong ikabit ang kamera. Sana nalaman ko agad kung ano talaga ang ginagawa ni Xuyan. Maozi, saan ka nagpunta? Lalabas lang ako para manigarilyo at maglibot. Matulog ka ng maaga. Medyo pagod ako. Ayoko nang makialam. Ikaw ang nagsabi niyan, ha? Huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng pagkakataon. Xuyan, ano ba talaga ang ginagawa mo? Hanggat hindi pa malinaw ang lahat, hindi ako pwedeng kumilos. Ano ang nasa bulsa mo? At dinala mo pa sa kama. Ano ang nasa bulsa mo? At dinala mo pa sa kama. Wala iyon. Bumili lang ako ng kaha ng sigarilyo. Baka mabasa ng tubig. Kaya inilagay ko sa plastic. Bawasan mo ang paninigarilyo para sa ikabubuti mo. Bawasan ko na sa susunod. Nag-aalala lang ba siya sa akin? Hindi lang ito basta nakasanayan. Siguradong makukunan na nito ngayon. Walang amoy. Pero medyo naninilaw ang kulay. Hindi ito mukhang simpleng tubig dagat. Ito ang itinapon kagabi. Maghintay ka hanggang mamayang gabi. Titingnan ko mismo. Ano ba talagang kalokohan ang ginagawa mo? Napakaaga pa. Saan ka nagpunta? Lumabas ako para tingnan ang bangka. Baka may magnakaw ng mga gamit. Yanzi, ano yung itinapon mo kagabi? Ano yun? Anong itinapon ko? Nakita kitang may itinapon sa dagat. Itim na plastik na supot. Ah, yun ba? Bulok na pain sa pangingisda. Bumaho na. Kung hindi ko itatapon, hahayaan kong magkaroon ng amag. Pain sa pangingisda. Ano pa nga ba? Araw-araw ka na lang naghihinala sa lahat. Sinusundan mo ako. Bakit naman kita susundan? Noong naliligo ako, wala kang makita. Tinatawag kita pero hindi mo man lang ako pinapansin. Wala akong magawa, hindi kita makita. Ikaw mismo ang pumunta sa front desk para bumili. Sabi ng front desk, lumabas ka. Kaya mula sa malayo lang kita sinilip. Maozi, napag-usapan na natin ito. Kahapon pa natin nilinaw ang lahat sa pulis sa dagat. Kung mag-imbento ka na naman ng kung ano-ano. Kung gusto mong sumunod kanino, bahala ka sa buhay mo. Pupunta ako sa bangka para tingnan. Dito ka lang. Huwag ka nang sumunod. Pain lang yun. May dugo talaga. Sino ang niloloko mo? Sa pagkakataong ito, mahuhuli kita sa ebidensya. Tingnan natin kung paano ka pa makapagsisinungaling. 000702. Mansa ng dugo. Itim na plastik na supot. Kuya Wei. Condom. May koneksyon ang lahat ng ito. Song Pangzi.
Kung may itinatago talaga sa akin si Xuyan. Siguradong alam ni Song Pangzi. Sa tuwing tinitingnan niya si Yanzi, may kakaiba sa tingin niya. Sa susunod na pumunta si Song Pangzi, sisiguraduhin kong malalaman ko ang totoo. 000707 000705 000709. Sa wakas, Xuyan, sa pagkakataong ito, tingnan natin kung paano ka pa makapagsisinungaling. Sa wakas, mabubunyag na ang katotohanan. Wala na ring silbi. Sa wakas, may ebidensya na ako. Hintayin mo, papatayin ko ang gagong yun. Ni hindi na nagtatago ang gagong yun. Papatayin kita. Halika rito. Maozi, dumating ka pala. Hindi ka man lang nagsabi. Bakit mo dala yan? Bakit suot mo ang damit ng lalaki? Bakit suot mo ang damit ng lalaki? Ano naman? Ako ang bumili ng jacket na ito para sa iyo. Sabi mo masikip at hindi comfortable suotin. Mas madali akong magtrabaho kapag suot ko ito. May problema ba? Parang may punto ka nga. Hindi pala niya ako niloloko. Ikaw lang ang tao sa bangka. Kanina, ikaw lang ang nasa may pintuan ng malaking kabina. Ano ang ibig mong sabihin? Wala akong ibig sabihin. Naglagay ka ba ng kamera sa katawan ko? Nakatutok ang posisyong iyon sa pintuan ng malaking kabina. Naglagay ka ba ng kamera doon? Zhang Mao, ang galing mo talaga. Naglagay ka ng kamera sa katawan ko. Ano ba ang tingin mo sa akin? Ako. Gusto ko lang sanang tumingin. Ano ba ang ginagawa mo buong araw sa malaking kabina? Ano ang tinitingnan mo? Ano ang nakita mo? Nakita kitang nangungupit. Wala naman akong nakitang gusto mong makita. Bakit mo binabasag ang mga iyon? May tinatago ka. May tinatago, ano naman ang itatago ko? Ano ba ang iniisip mo? Maozi. Nakalimutan mo na ba ang nangyari kay Dashunzi? Nasa bangka si Dashunzi. May nakita siyang hindi dapat makita. Ano na ba talaga ang nangyari, hindi mo na ba maalala? Halimaw sa dagat, halimaw sa dagat. Halimaw sa dagat, hahaha. Ang sabi, may nakita raw siyang hindi dapat makita. Tapos, nasiraan siya ng bait sa takot. Sabi nila, buong gabi siyang nakatitig sa kamera. Huwag mong sabihing nakakita talaga siya ng halimaw sa dagat. Huwag kang magbulag-bulagan. Haka-haka lang ng mga tao ang lahat ng iyon. Nagkabit ka ng mga kamera sa bangkang ito. Paano kung may makuhanan ng isang bagay na hindi dapat makita? Ano nang gagawin mo? Kung mangyari sa iyo ang nangyari kay Dashunzi. Kung mapahamak ka, ano na ang gagawin ko pagkatapos? Sige na, tapos na ang usapang ito. At huwag ka nang magpakana ng mga walang kwentang bagay. Sandali, may nahulaan siya. Nahulaan niya ang pwesto ng una kong kamera. Normal lang naman iyon. Pero, paano niya nalaman? Nagkabit ako ng 2 kamera. Noong ikinakabit ko ang pangalawa, malinaw namang walang nakakita. Huwag mong sabihing siya rin ay nagkabit ng kamera sa kung saan. Para manmanan ako. Noong binasag niya ang kamera, napakapamilyar ng galaw niya. Ano ba talaga ang itinatago niya? Hindi tama ito. Hindi pa tapos ang usaping ito. Maozi, ako ito. Kumusta ang paghahatid ng kargamento? Maayos naman, di ba? Tungkol sa pagpunta natin dito ngayon. Huwag mong sasabihin kahit kanino. Walang problema, walang problema. Ayos na ayos. Naging maayos ang lahat at nalampasan natin. Ang sarap sa pakiramdam. Ano ang sinabi niya? Sabi niya, ayos lang. Mabuti naman. Parang hindi nagkaproblema ang kargamentong mga kabibe. Ibig sabihin, malinis pa ang rutang ito sa ngayon. Maaari na tayong tumuloy sa susunod na hakbang. Ano ang susunod na hakbang?
Hayaan silang magpatuloy sa pagpapalutang-lutang ng mga kargamento. Sa pagkakataong ito, 2 tao ang sasakay sa bangka kasama nila. Sa papel, mga mananaliksik silang mangungulekta ng datos. Hindi mahilig ang mag-asawang iyon na may ibang sumasakay sa bangka nila. Doblehin ang bayad. Kung ayaw sa doble, gawin nating triple. May tao pa bang ayaw sa pera sa mundong ito? Sige, ako na ang magsasabi sa kanila. Ayusin ninyo ang mga kilos ninyo. Huwag kayong magpahalata. Zhang Mao, ang tanga mo. Sasamantalahin ko ang pagkakataon para mas madalas makalapit kay Xuyan. Hindi ba magiging akin na siya? Ha ha ha. Maozi, naaalala mo pa ba ang huli nating pagpapalutang ng kargamento? May trabaho na naman. May 2 mananaliksik na sasakay sa bangka kasama ninyo. Mangungulekta sila ng datos. Kakayanin naman ng bangka mo, di ba? Bakit mo ako kailangan? Marami ng tao sa bangka ko. Alam mo naman iyon. Sobrang siksikan na. Ayaw nilang sumama. Bawasan mo ang mga trabahador mo. Hindi ba pwede iyon? Ayaw nilang sumakay sa bangka ko dahil marumi raw. Ano naman ang magagawa ko? Hindi kaya ninyong 2 ang linis mag-ayos. Para lang mapalapit sa bangka ko. Talagang lahat ng dahilan nahahanap mo. Sige, papayag ako. Tingnan natin. Ano ba talagang sikreto ninyo ni Xuyan? Sige, ganoon na nga. Kakausapin ko muna si Yanzi. Sasabihin ko sa iyo mamaya. Maozi, ayos ka lang ba? Hayop na iyan, harap-harapan akong kinukutya. Song Pangzi, ano bang ibig sabihin ng putang ina mo? Anong ibig mong sabihin? Ano raw ang pag-uusapan ninyo? Hindi ka pa makapagdesisyon mag-isa. Sinasabi ko sa iyo, doble ang bayad sa pagkakataong ito. Magaling ang ginawa ninyo. May iba pang trabaho sa susunod. Sigurado ang kita sa trabahong ito. Hindi ba mas malaki pa kaysa pangingisda? Iyon pala ang ibig niyang sabihin. Hindi pala niya ako kinukutya tungkol doon. Narinig mo lahat. Narinig ko. Ano sa tingin mo? Dobleng bayad. Gagawin ba natin o hindi? Hindi ba sabi mo? Hindi raw mabuting tao si Song Pangzi. Marami akong nasabi noon. Ano naman ang kinalaman ng pagkita sa pagiging mabuti o masamang tao? Kung ayaw mong gawin, tatanggihan ko siya ngayon din. Hindi ko sinabing ayaw ko. Kung ganoon, gawin natin. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano buong araw. Kailan daw sasakay si Song Pangzi sa bangka? Hindi pa, maghihintay pa tayo ng ilang araw. Pwede muna kayong pumunta sa bahaging iyon ng dagat. Kumuha kayo ng ilang larawan ng kalagayan ng dagat. Ipakita ninyo sa mga eksperto. Para masuri nila. Sige, may pupuntahan din kami malapit doon. Song Pangzi, Xuyan. Titingnan ko nga. Kung ano talaga ang kalokohang ginagawa ninyo. Bakit parang sonar ang bagay na iyon? Yanzi, ihinto mo ang bangka. May bagay doon. Nakikita mo ba iyon? Anong bagay? Ang mo naman. Mukhang sonar iyon. Hindi naman mukhang ganoon sa akin. Baka malabo lang mata mo. Sirang palutang lang iyan. Bilisan mong kumuha ng litrato. Huwag mong intindihin ang kung ano-ano. Mas mabuting iahon natin at tingnan. Yanzi. Tingnan mo. Sonar nga, sonar talaga. Kuya. Ano ang ginagawa mo? Itapon mo pabalik. Huwag mong itapon iyan. Kapag nayahon iyan, dapat isuko sa otoridad. Nakalimutan mo na ba ang nangyari noong nakaraang taon? Nakalimutan mo na ba kung paano nasaktan ang kapatid mo? Nakalimutan mo na ba ang sinabi mo sa akin? Mula ngayon, walang sinuman ang dapat humawak sa mga bagay na ito. Bahala ang gobyerno sa mga usapin ng bansa. Ano lang ba tayo? Kapag naglakas loob kang hawakan iyan, masisira ang pamilyang ito. Maozi, na aksidente ang kapatid mo dahil sa bagay na iyon. Kaya kapag may nakita tayo, hindi ba lalo nating dapat asikasuhin? Kung hindi, walang saysay ang nangyari sa kapatid mo. Sinabi ko nang huwag mong hawakan. Kapag hinawakan mo iyan, magkakawatak-watak ang pamilya. Ilang beses ko pa bang ulitin?
Ano ang ginagawa mo? Hindi pa ako nakakapag-isip ng maayos. Bakit ngayon mo pa ibinubuga yan? Tinanong mo na ba ako niyan o hindi? Puro isip ka ng isip. Sa huli, ako rin ang mamumroblema. Kaysa patagalin pa at umuwi na lang. Mas mabuti nang ibuga na ngayon. Sino bang nagsabi niyan? Hindi ko pwedeng basta iwan na lang ang isusumiteng ulat. Gusto mo talagang maintindihan. Gusto mo talagang maintindihan ang mga pangyayari. Iyan ba talaga ang nasa isip mo? O bigla ka lang napadalos-dalos? Tunay mong iniisip. Simula ngayon, walang dapat makialam sa bahay natin. Sino ang mga ngahas gumawa ng ganyan? Makikipaghiwalay ako sa kahit sino. Giba na ang pamilyang ito. Umuwi ka muna at pag-isipin mo. Pag malinaw na ang isip mo, saka ka magsalita. Huwag ka nang padalos-dalos. Baka magsisi ka lang sa huli. Hindi pwede. Balikan mo at iahon mo ang bagay na iyan. Naibuga na iyon. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras. 1 taon na ang nakalipas, kayo ang gustong manghuli. Bakit ngayon ayaw na naman ninyong manghuli? Sinabi mo rin namang 1 taon na ang nakalipas. Nagbabago ang tao. Iba na ngayon. Ano ang ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang nagbago ang isip mo? Kung ganoon, nagbago nga ang isip niya. Hindi na pala ako dapat umasa. Sa wakas nasabi mo rin. Ako ba ang nagbago? Linawin mo muna. Noon pa, ikaw rin naman ang ayaw manghuli. Baka naman talaga hindi siya nagbago ng isip. Oh, gumagawa lang siya ng palusot para takasan ako. Huwag ka nang magsalita ng kung ano-ano. Noong una, tumutol ako na manghuli ng mga bagay na ganyan. Dahil lang sa pagkamatay ng kapatid ko. Mainit lang ang ulo ko noon. Iba na ang sitwasyon ngayon. Pinapayagan na kitang manghuli ngayon. Bilis, bumaba ka at manghuli na. Minsan ganito, minsan ganyan. O hihintayin mo pang tuluyang luminaw ang isip mo. Saka na tayo mag-usap. Ngayon pa lang magulo na ang dagat. Matagal nang napalayo ang bangka. Hindi na makita ang bagay na iyon. Ang mahalaga, kailangan pa rin nating makahabol sa oras ngayon. Hindi na kaya. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Bakit ba ayaw mo talagang manghuli? Ano ba ang tinataguan niya? Isang sigaw lang naman. Hulihin mo at isuko na. Wala namang nangyari. Bakit niya pa kailangang itapon? Ano ba talaga ang ibig sabihin ng tingin niya? Sabi niya huwag mag-aksaya ng oras. Mabilisan lang ang habol, anong oras ba ang hahabulin? Sabi niya, kailangan niyang magmadaling kumuha ng litrato ng lagay ng dagat. Ipakita sa mga eksperto. Talagang para sa misyon iyon. Suyan. Nagmamadali ka bang puntahan si Song Pangzi? Ano bang ibig mong sabihin? Sa loob mo alam mo ang totoo. Zhang Mao, para kumita ako iyan. Hindi mo naman gusto itong gawin. Aalis na ako agad ngayon. Kapag naipasok mo iyan, may gantimpala rin. Akala mo ba tanga ako? Magkano ba ang gantimpala? 2,000-3,000, sapat na para saan? Malaki ang kinikita ni Song Pangzi sa isang deal na iyon. Sinukat mo ba iyon? Ako na nga ang nagsabi sa iyo na huwag hawakan ang mga iyan noon. Ikaw nga. Ngayon, ikaw pa ang pumipilit na hulihin ko rin. Zhang Mao, may sira ka ba sa ulo? 2 salita lang, naiinis ka na. Kung wala kang kinalaman kay Song Pangzi, bakit ka pa magpapakahirap? Sinasabi ko nang may sakit ka na, ayaw mo pa ring maniwala. Ikaw at siya ang nag-usap niyan. Ngayon mo pa gusto na magmadali akong makipagkita sa kanya. Sinabi na nga sa iyo, tinuruan ka na. Ang arte mo pa. Kung ganyan ka maghinala, wala na tayong dapat lumabas sa biyahe. Tapusin mo muna ang order na ito. Umuwi ka na at magtanim. Hindi ko pa napuntahan ang bahaging ito ng dagat. Paano niya nadala ang bangka hanggang dito? Dashanzi, may nakita ka bang hindi dapat makita sa bangka? Ngayon, ano na ang itsura nun, di mo na maalala. Halimaw sa dagat, halimaw sa karagatan. Hindi pwede rito. Noong panahon pa ni Dashonzi, sa lugar na may nakitang maduduming bagay. Si Yanzi nasa timon pa rin. Sino ang nasa malaking kabina?
Hindi ba walang-wala talaga? Isa ba iyong halimaw sa dagat? O may kakaibang nilalang lang? Sino? Lumabas ka. Ikaw. Hindi ka ba nasa timon? Bakit ka narito? May kalansing sa loob. Hindi pa maayos ang pagkakalagay ng kahon. Baba ako at aayusin ko ulit. Bakit ka sumisigaw? Nagulat tuloy ako. Halos napasigaw ako sa takot. Akala ko kung anong multo. Oh, tingnan mo. Sinabi ko na sa iyo, bawal maglagay ng kamera. Lalo na sa hating gabi. Ikaw pa ang nagpaalarma sa sarili mo. Ikaw ang dati nang nagtanggal ng kamera. Mahuhulaan mo pa rin ang unang pwesto, normal lang. E paano ang pangalawa? Paano mo nalaman ang pwestong iyon? Sagutin mo muna ang tawag. Tapos saka ka magpaliwanag. Nag-aalangan pa rin siya. Wala siyang maipaliwanag. May nangyayari talaga sa loob. Hoy! Nandyan ba si Anzi, si Maozi? Anong meron? Lapit na kayo sa Pampang. Padadalhan ko kayo ng koordinado. Huwag kayong maligaw. Nasa dagat pa rin ba ang Pampang? Nagmamadali ang mga eksperto. Lapit na kayo dito. Naipadala na ang mga koordinado. Ang lugar na ito ay hindi normal na daungan ng mga bangkang pangisda. Medyo palihim. Ano bang pinaglalaban mo? Mga usaping pang-agham. Bawal magpakuha ng litrato. Baka maloko pa kita. Dumating na kayo. Nakaraang pagkakataon, ikaw ang tumaga sa akin. Sabi mo hindi mo ako lolokohin. Pero ngayon na narito na tayo. Gusto kong makita kung ano ang gagawin ninyo. Sige, puntahan natin. Mabilis dumating sina Maozi at Yanzi. Magandang araw sa inyo. Kami mula sa Instituto ng Pananaliksik sa Dagat. Salamat sa paghihirap ninyo sa pagkakataong ito. Hindi ito mabubuksan, Suyan. Sabi ng eksperto. Baka makontamina ang mga sampol. Bawal kahit silipin. Hindi pwede, hindi talaga. May mga patakaran sila. Song Pangzi, hindi ba sabi mo? 2 eksperto lang ang sasama. Sino naman ito? Siya ang namumuno sa pangkat ng proyekto. Siya ang gagabay sa mga barko. Huwag kang kabahan. Hindi ito ang napagkasunduan. Sa dami ng taong ito, hindi ako sasama. Huwag kang magmadali. Sasabay ang bangka ko sa inyo ng kaunti. Hintayin ninyong maayos ang mga boya. Kapag nasukat na ang unang set ng datos, ayos na. Aalis na ako kasama ang mga tao ko. Hindi pwede. Napakalaking bagay ba niyan? Hintayin nating matapos ang pagsukat ng datos. Hayaan mo silang umalis, iyon lang. Huwag mong hayaang maantala ang pagkita natin. Sige, Suyan. Ito ba ang pagkakataong hinihintay mo? Gusto kong makita ang palabas ninyo. Sige, paandarin ang bangka. Maozi, halika, uminom ka. Malamig sa dagat. Para uminit ang katawan mo. Akala mo malalasing mo ako. Walang pag-asa. Maozi. Parang may problema kayo ni Xuyan. Nag-away ba kayo kamakailan? Sa wakas, dumating na rin ang hinihintay ko. Tinatangka mo ba akong siluin? Ano ba ang gusto mong sabihin? Hihihi. Babae lang naman. Diretsuhin mo lang at pasunurin. Tingnan natin kung makapagreklamo pa siya. Hindi ganito ang inaasahan kong takbo ng mga pangyayari. Hindi ba siya ang sumira? Sa relasyon ninyo ni Xuyan? Ano?
Ano pa ba ang mahirap dyan? Kapag ayaw makinig ng babae sa iyo, itago mo man o baliktarin ang usapan. Walang saysay ang pakikipagtalo sa kanya. Lalaki ka, ano ang kinatatakutan mo? Kung hindi mo siya mapapasunod, bugbugin mo at tapos ang problema. Ano pa ang dapat itago? Basagin mo na lang siya ng husto. Tingnan natin kung makapagsasalita pa siya. Gawin na natin ngayon. Tutulungan ka ni kuya. Huwag mong hayaang maliitin ka ng iba. Tama ang sabi mo, saktan mo siya. Akala mo ba basta ko na lang nilalandi sikso yan? Ganoon lang ang gagawin ng isang tanga. Mag-away kayong dalawa. Mas mabuti kung magkasakitan kayo. Para magkaroon ako ng magandang pagkakataon. Suyan. Ngayon, dapat mong ipakita sa akin ang malaking kabi na ito. Kailangan mong ipakita sa akin. Gaano karami ang nainom mo? Huwag mong pakialaman kung gaano karami ang nainom ko. Ngayong araw, kailangan mong ipakita sa akin. Sigurado ka bang gagawin mo ito? Siguradong sigurado. Kapag hindi mo ipinakita sa akin ngayon, susundin ko ang sinabi mo. Pag-ahon natin, maghihiwalay tayo. At wala nang sasakay ng bangka. Lasing ka na. Hindi ako naniniwala sa sinasabi ng lasinggo. Hindi ako lasing. Napakalinaw ng isip ko. Kailangan mong ipakita sa akin ngayon. Kung hindi, huwag mo nang paandarin ang bangka. Sige, gusto mong makita, di ba? Ipapakita ko sa iyo ng malinaw ngayon. Pumasok ka at tingnan mo. Nasiyahan ka na ba sa pagtingin? May mali. Ano ang mali? 1, 2, 3. 13, 14, 15. May mali. Dati, mula sa pinto hanggang sa pinakadulo. 20 hakbang iyon. Ngayon, 15 hakbang pa lang, pader na. May nakaharang dito. Saan mo itinago ang espasyo? Lasing ka lang. Nagkaka-hallucination ka. Walang nakaharang dito. Ayaw mong magsalita, ganoon ba? Ako na mismo ang puputol. Baliw ka na ba? Hindi ako baliw. Ikaw ang baliw. CJ, gusto mong makita, di ba? Ipapakita ko sa iyo. Pero hinaan mo ang boses mo. Hindi pwedeng may makarinig sa labas. Narinig mo ba? Tingnan nga natin. Ano pang kalokohan ang kaya mong gawin? Sino iyan? Xiao Miao. Kuya, buhay ka pa. Kuya, akala ko patay ka na. Sa buong 1 taon na ito. Alam mo bang paano ko kinaya ang 1 taon na ito? Kuya, patawad. Buhay pa ako. Hindi ko nakita ang pagkamatay ng kaaway natin. Hindi talaga ako mapalagay. Magaling na ba ang sugat mo? Masakit pa ba? Bakit mas malaki pa ang peklat mo kaysa dati? Kuya, hindi na masakit. Araw-araw akong ginagamot ni ate. Matagal na itong magaling. Sige na, tama na. Huwag kang umiyak dito. Baka may makarinig. Pumayat ka. Pumayat ka rin. Maayos ka bang kumain dito nitong 1 taon? Magaling na ba ang sugat mo? Mas maayos na ng husto. Kuya, malaki ang utang ko kay ate sa pag-aalaga niya sa akin. Suyan. Lahat ng ito. Pinag-usapan ninyong dalawa ni Xiao Miao, hindi ba? Siyempre, sa pasumpong-sumpong mong ugali. Baka nagwala ka na. Kung ganoon, bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Alam mo bang gaano ako nahirapan itong 1 taon? Kung sinabi namin sa iyo, pumalpak sana ang plano natin. Sa itsura mong kanina, pag nakainom ka lang ng kaunting alak, parang paputok ka ng sasabog. Sino ang magtitiwala sa iyo?
Tama si ate. Kung sinabi namin sa iyo 1 taon na ang nakalipas, hindi natin maipaghihiganti ang pamilya natin. Paghihiganti? Anong paghihiganti? Sila ay Maozi, mga tauhan silang lahat ng kawanihan ng seguridad. Matagal na silang nasa bangka natin. Kapos na tayo sa oras. Sapat na ang nakalap na ebidensya. Batay sa lahat ng impormasyon. Ang lalaking may sombrero ng mangingisda. Siya ang punong espiya na may kodigong mangingisda. Lahat ng pangkat, mag-ingat. Makinig kayo sa utos ko. Simulan ang pag-aresto. Kuya, maghintay ka rito. Malapit na itong matapos. Nagtataka ka rin. Kung paano namin nakuha ang impormasyon, hindi ba? May nakasuksok na mikroponong pang-espiya sa tainga ni kasamang Yanzi. At salamin na may maliit na kamera. May pinhole camera rin sa binti niya. Nito mga nakaraang panahon, lahat ng impormasyon ay ipinadala niya pabalik sa amin. Huwag kikilos, lumuhod kayo. Ano ba ang ginagawa ninyo? Isa akong mananaliksi. Labag sa batas ang ginagawa ninyo. Mangingisda, tigilan mo na ang pagpapanggap. Matagal ka na naming minamanmanan. Hindi ka na makakatakas ngayon. Tumayo ka. Hindi ito ang iniisip ninyo. Puro hindi pagkakaunawaan lang. Wala akong kinalaman sa kanila. Hindi ito ang iniisip ninyo. Puro hindi pagkakaunawaan lang. Wala akong kinalaman sa kanila. Manahimik ka at huwag kang gumawa ng kalokohan. Atensyon, sasakyang dagat sa unahan. Ulitin ko, huminto kayo agad at magpasuri. Yanzi, sabihin mo sa akin, ano ba talaga ito? Si mangingisda ang nagplano ng aksidente noon. Nang espiya siya sa bahaging ito ng dagat. At nabangga siya ng bangka natin. Kaya nagkaroon ng banggaan noon. Hindi rin aksidente ang pagkasugat ng kapatid mo. Ano? Kung ganoon, bakit hindi ninyo sinabi sa akin? Sobrang bigat noon para sa iyo. May sugat pa ang binti mo. Kung sinabi namin sa iyo, paano kung padalos-dalos kang kumilos? Sabi ng mga kasamahan sa kawanihan ng seguridad. Makaapekto iyon sa paggaling mo. Takot din kaming mabisto ang operasyon. Kuya, nang gumaling ang sugat ko, umayag akong tumulong sa kawanihan ng seguridad. Ginamit ko ang sarili kong talento sa pagsusuri ng datos. Para tulungan sila sa trabaho. Una, para mabawi ang pagkukulang ko. Pangalawa, para magkaroon ng pagkakataong mahuli ang mga lintik na iyon. Iyan ang totoong makabuluhang paghihiganti. Iharap sila sa batas. Mas mabuti iyan kaysa magkimkim tayo ng puot habang buhay. Yanzi, alam mo ba kung gaano kahirap ang mahigit 1 taon na ito para sa akin? Kailangan kitang pagsinungalingan at alagaan si Xiao Miao. Habang nakikipaglaro pa ako kay Song Pangzi. Pero pinaghinalaan mo pa ako nang walang alam sa tunay na nangyayari. Patawad. Kung ganoon, iyong mga tunog sa kabina noon. Iyong malalakas na kalabog, ano iyon? Kuya, hindi man ako namatay. May mga naging komplikasyon pa rin ang sugat ko. Minsan, nalilihis ang tadyang ko. At naiipit ang ugat. Hindi ko matiis ang sakit. Wala rin namang ibang tutulong sa akin. Kaya binabangga ko ang sarili ko sa pader. Para mabawasan ang sakit. Araw-araw, 2 beses pumapasok si ate para tulungan ako.
Kuya, patawad. Naging dahilan kami ng maling hinala mo. Yanzi. Patawad. Ako. Nito mga nakaraang panahon para akong wala sa sarili. Mali ang hinala ko sa iyo. Sige na, tama na. Huwag na kayong maglambingan dito. Pag-usapan natin pag-uwi. Ano ba ang nangyari roon? Hindi ko talaga maintindihan. Iyong bagay na iyon. Ideya ko iyon. May ilang kagamitan na kailangang hindi tabla ng tubig. Alam mo naman, pagdating sa pagpigil ng tubig, wala nang mas mahusay pa roon. Kaiksuyan ko ipinabili iyon. Hindi ko inasahang mahuli mo ako. Dapat noon ko pa naisip. Ginamit na rin namin yan noon sa barko. Pagsiselos lang ang nagpawala ng katinuan ko. Paano naman iyong Viagra? At iyong puting bagay sa gilid ng labi mo noon. Kuya, para sa akin ang gamot na ito. Nagkaroon ako ng mataas na presyon sa ugat ng baga matapos akong masugatan. Sabi ng doktor, kailangan kong uminom ng gamot ng matagal. Ang gamot talaga rito ang Viagra. Mahirap bilhin ang gamot na ito. Kung makakabili ng orihinal na gamot, iyon ang gamitin. Kung wala, pwede na ring pansamantalang Viagra. Ano pa nga ba ang puting bagay na iyon? Sa dagat, lagi akong binabayo ng hangin at araw. Nagbitak-bitak ang mukha at labi ko. Madaling pampalakas ang pag-inom ng gatas. Nakabubusog pa. Kasalanan ko ang lahat. Ha ha ha. Pawang selos ang may kagagawan. Patawad, Suyan. Patawad. Sige na, huwag ka nang umiyak. Tapos na ang lahat. Kasamang Zhang Mao. Naunawaan namin ang sitwasyon. Hindi rin naging madali ang nakaraang taon para sa iyo. Mag-ulat ang bawat pangkat. Ulat, kontrolado na ang 2 peking siyentipiko. Buong inamin nila ang kanilang paniniktik. Ang mga isiniwalat nila ay tugma sa ating impormasyon. Mabuti, nagtagumpay tayo sa pagkakataong ito. Dapat nating pasalamatan sina kasamang Suyan at kasamang Zhang Mao sa kanilang pakikipagtulungan. Pagbalik ko, may tumalon sa dagat. Mabilis, sagwan papunta roon. Bumalik kayo, bilisan ninyong bumalik. Kung hindi, hindi namin magagarantiyahan ang kaligtasan ninyo. 20 taon ang minimum pagbalik mo. Akala mo ba tanga ako? Zhang Mao, hindi mo man lang natikman ang asawa mo. Sayang talaga. Mukhang hindi ka na pala kaya. Hintayin mo lang akong makabalik. Titirahin ko talaga ang asawa mo, hahaha. May mga pating sa dagat. Bumalik na kayo agad. Sino ang maniniwala sa lokohang iyan? Pating na kuya, pating na tatay. Kagatin ninyo siya para hindi ako ang kagatin. Saklolo, saklolo. Saklolo, hindi na ako tatakbo. Hay! Sayang. Gusto pa sana nating tugisin ang nasa likod niya. Mga kasama, tapos na ang misyon. Nahuli na ang mangingisda. Hindi na sayang ang sakripisyo ninyo. Walang makaalam sa mga pangalan ninyo. Ngunit mananatili magpakailanman ang inyong mga nagawa. Kasamang Zhang Mao. Ano ang balak mong gawin mula ngayon? Buhay ang kapatid ko. May pilay rin ang binti ko. Hindi na ako sasakay sa barko. Gusto kong mamuhay ng normal kasama si Xuyan. Tama. Bihirang-bihira ang babaeng kasamang tulad ni Xuyan. Talagang pambihira siya. Kailangan mo siyang pahalagahan ng husto. Kapitan, huwag ninyo akong purihin. Hindi ko po karapat-dapat. Kasamang Zhang Mao. Paano kung sabihin kong ang organisasyon ay umaasang magpatuloy kayong mangisda?